Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang pagbabalik ng Pambansang Liga PBA at syempre ang pinakabagong rules nito na 4-point play. Opening night, it's Meralco Bulls kontra sa Magnolia Hotshots. Ito ang full breakdown at analysis. Okay game. First quarter mga ropa, ang unang score ay nakamit ng Magnolia Hotshots at ito ay galing sa kanilang import na si Glenn Robinson III. Former NBA player yan. Actually mga ropa, first play pa lang ang ganda na agad ng pinakita ng Magnolia Hotshots. Isang napakagandang give and go mula kay Foley at kay Glenn Robinson III ang nangyari. Pero ang napaka-importante sa play na to kaya naging posible ay pansinin natin ang screen na to. Dahil sa screen na to kaya naiwan ang bantay ni Glenn Robinson III at nalibre siya sa pasa ni Foley. Basket is good. Analyze natin ang defense ang gamit ngayon ng Magnolia Hotshots. Man-to-man defense ang kanilang gamit. Pero sa pagkakataong to, napostehan itong si Foley sa paint at kinapitalize yan ni Bong Quinto dahil meron naman talagang post move itong si Bong Quinto. Kaya't basket is good para sa kanya. The next play, man-to-man defense pa rin ang gamit ng Magnolia. Handoff ni Cliffage kay Chris Newsom para sa mid-range jumper. Naiwan itong si Cliffage para sa follow-up, easy 2 points. Dito sa play na to, medyo tulog ang depensa ng Magnolia Hotshots. Walang bumax out ni isa sa rebound kaya libreng-libre itong si Cliffage na i-follow up niya para sa 2 points. Ang defense ang gamit ng Meralco Bulls ay man-to-man defense. Pero dito nirespeto nila ang post move ni Glenn Robinson III kung kaya't nag-send sila ng help para dito. Ang tendency nito may isang mau-open sa Magnolia Hotshots at si Mark Baroka ngayon. Akala ko dito ay titira na ni Mark sa 4-point line. May shooting din itong si Baroka kaya nirespeto yan ang player ng Meralco. Pero it's a fake. Kung kaya't naiwan ang bantay, teardrops para kay Baroka, basket is good. Nakita nyo yun mga ropa, yun naman ang consequence pagka man-to-man defense ka at nag-help ang isang player sa'yo. Ang tendency talaga ay may isang player na maiiwan na open sa kalaban na possible makascore. Another one, depensa na naman ng Meralco. Another health defense na naman ang kanilang ginawa sa player ng Magnolia. This time okay naman yung health defense Hindi naman ay pasa sa roller ang bola. Yun nga lang ay napatras ng bagya itong si Allen Durham kung kaya't nagkaroon ng space para sa easy 2 points. Gumamit din ng health defense sa kupunan ng Magnolia. Pero ano ang tendency pag nag-health defense sa isang play? May isang player sa opposing team na mau-open. At pinukol na nga ang 3 points open Basket is good. Tapos ang first quarter score na 16-12 lamang ang Meralco. Second quarter, dito na naganap ang first ever 4-point play sa kasaysayan ng professional basketball. Courtesy of Chris Banquero. Take note mga ropa, 4 points ang katumbas ng tirang iyon ni Chris Banquero. At for sure dahil sa nagawa niyang tirang iyon, history is made para kay Chris Banquero as the first player na makascore sa 4-point line ng PBA. Sumagot naman ang kupunan ng Magnolia Hotshots sa kanilang sunod-sunod na score. Mga open shots ang pinakawalan ng Magnolia Hotshots, pero dito ako gandang-ganda sa play na to. Nakaka-play by Glenn Robinson III at ginamit na naman nila yung kanilang screen para sa 2-point play na ito. Matatandaan sa first quarter ay ginamit din na Magnolia yung ganitong screen nila para ma-open si Glenn Robinson III. At this time ginamit nila ulit ito para kay Glenn Robinson III. Basket is good. Napakalma naman ang Meralco Bulls sa mainit na hotshot sa 3 points na ito. Again, nangyari yan dahil sa health defense na ginawa ng Magnolia Hotshots. Kapag may health defense, may open na player. At dahil open na yan, ititira na yan, basket is good sa 3 points. Sa kabilang banda naman, si Mark Baroka ay nagawang i-penetrate ang depensa ng Meralco Bulls. 2 points para kay Mark. At another one mga ropa, pagkalayo-layong tira. 4-point play na naman sa isang tira na ito. The bank is open para sa 4-point shot, basket is good. Kung mapapansin nyo mga ropa, ang layo ng inatrasan ni Mendoza para sa 4-point play na ito. At the same time, nakasunod pa rin ang kanyang bantay kahit ang layo na ng kanyang inatrasan dahil nga sa 4-point line. Ayon sa commissioner ng PBA, ito ang magiging benefit ng 4-point line dahil daw masihigpit ang depensa kahit na nasa ibabaw ng court at napakalayo sa 3 points dahil nga sa 4-point line. Kayo mga ropa, anong masasabi nyo dito? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba para mapag-usapan natin. Tinapos si Cliffage ang second quarter sa putback 2 points. Wala na namang box out para sa Magnolia kung kaya natapos ang second quarter sa score na 43-39 lamang ang Meralco Bulls ng 4 na puntos. Pagbubukas ng third quarter mga ropa, ginamit na ang player ng UP Fighting Maroons na si Xavier Lucero. 3 points agad ang kanyang naipukol dito. Pero paano nangyari yon? Balikan natin. Nag-collapse ang transition defense sa Meralco Bulls kung kaya't na-open sa 3 points itong si Lucero.
Hindi naman talaga nakatoka kay Durham itong si Lucero dahil nakapwesto na siya sa ilalim. Siya talaga ang depensa sa ilalim. Pero napilitan siyang umangat dahil pumwesto din yung kakampi niya sa ilalim. Yung pag-angat ni Durham sa depensa ay masyadong late na kung kahit na-open sa 3 points itong si Lucero. At kinapitalize niya ito, basket is good. Sa kabilang banda nakabawi naman si Allen Durham sa kanyang hustle play. 2 points para kay Durham with a foul. Kung may hustle play si Durham, meron din naman si Ian Sanggalang. Ilang beses nagmintis itong si Sanggalang sa paint, pero still ang bola ay sa kamay niya bumabagsak. Ito ay dahil nga sa hustle play na kanyang ginawa, kaya 2 points ang naipundar niya dito with a foul. Nagparamdam na rin si Chris Newsome sa third quarter with his mid-range 2 points. At nakabawi naman si Glenn Robinson sa paint, basket is good. Yun nga lang mga ropa, sa huling minuto ng third quarter, dito medyo lumayo ang kalamangan ng Meralco Bulls sa Magnolia Hotshots. Actually mga ropa, no adjustment talaga ang Magnolia Hotshots sa depensa against sa Meralco Bulls. Kung kaya't bago matapos ang third quarter ay napukulan pa sila ng 2 3 points para lumobo ang kalamangan sa 11 puntos, 74-63 ang score heading into fourth quarter. Okay, fourth quarter mga ropa, the lethal shooter naman ang kumamada sa 4-point line. Simpleng handoff lang naman sa transition dito ang ginawa ng Magnolia para ma-open si Paulie sa 4-point line, which is kailangan na kailangan nila dahil ang mga Meralco Bulls sa kanila ng malaking puntos. Dito sa fourth quarter mga ropa, napansin ko na nag-adjust na sa depensa itong Magnolia Hotshots. From man-to-man defense ay binago nila ito sa zone defense. Yun nga lang mga ropa, sa pag-adjust nila ng depensa na ito, napukulan na naman sila ni Mendoza ng open 3 points. Medyo late kasi yung naging response ng depensa ng Magnolia, kung kaya't naitira agad ni Mendoza ang 3 points, basket is good. Transition defense sa Magnolia, makikita natin na zone defense sa kanilang bubuin sana dyan. Yun nga lang ay natiraan agad ulit sila sa 3-pointer. At bukod pa dyan mga ropa, tila ba nabuhayan itong Meralco Bulls sa 3 points nang makita nilang nag-zone defense itong Magnolia Hotshots. Talagang kinapitalize nila ang pagkakataon na ito dahil 3 sunod na 3-pointers agad ang kanilang nagawa. Bagya naman natanggal ni Ian Sanggalang ang init ng kupunan ng Meralco Bulls. Mapapansin natin sa fourth quarter, ganun pa rin ang ginagamit na depensa ng Meralco Bulls. Yun nga lang mga ropa ay talagang 3-pointers ang pumatay sa kupunan ng Magnolia sa quarter na ito. At bukod pa dyan mga ropa, isa pa sa main factor ang depensa nitong Magnolia. Lalo na sa transition defense na madali silang natitirahan na kupunan ng Meralco Bulls. Pero sa possession nila, hirap silang makascore dahil nga sa depensa ng Meralco compare sa depensa nila. At props sa bagong rookie ng Magnolia Hotshots na si Xavier Lucero. Ito ang kanyang first PBA game at crunch time, ilang segundo na lang natitira sa fourth quarter. Siya pa mismo ang gumawa ng play para sa kupunan ng Magnolia Hotshots at wala niyang takot na isinalaksak ang bola para ipasa sa nag-aabang na Glenn Robinson III sa 3-point line. Hindi naman siya pinaya ni Glenn Robinson III dito sa 3-point line kung kaya't basket is good, pero huli na ang lahat. Natapos ang game sa score na 99-94. 5 puntos ang naging lamang ng Meralco Bulls. Ngayon mga ropa, ito ang unang game ng PBA na may 4-point shot. Ano ang masasabi nyo? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba, magkwentuhan tayo.